coaches training. So ngayon, nasa facilitator training ngayon, ang susunod na gagawin nyo ay coaches training. Kayo ang manguna para mag-train sa coaches ninyo, pero huwag kayong mag-alala, meron video, play the video. Pero meron din preparation na gagawin. Tingnan muna natin yung daloy ng lahat ng trainings para maging malinaw sa atin. Diyan sa inyong monitor, makikita nyo, yung first training ay orientation. So kayong lahat nakatapos sa BCP orientation. Pagtapos ng BCP orientation, ang susunod ay ito na, facilitator training. At kayo ang manguna sa mga susunod pa. After the facilitator training, kayo ang manguna sa coaches training. Isang coach galing sa bawat church na magpa-participate. Paghanda na ang coaches, start na sa training for church planting, network meeting 1 to 13. Ngayon, may dalawang posibleng nangyari sa inyo. Dito sa Zion, ang buong denomination nyo sa inyong convention naka-attend sa orientation. Tapos na ang lahat sa orientation. So next talaga ay coaches training. Posible sa iba, ang facilitators lang ang umattend sa orientation and facilitator training. Hindi pa lahat ng churches, lahat ng pastor. Kung ganoon, kayo bilang newly trained facilitator ang mangunguna sa orientation muna sa kanila. Pagkatapos ng orientation, coaches training na. Pero tayo dito, tapos na sa orientation. So ang susunod na ay coaches training. Ano po ang gagawin para mag-prepare for your coaches training? Dito po sa page 16. Ang unang gagawin, diretso na tayo sa promotion and registration. Ang gagawin ninyo, number 1, is determine the registration fee and the pre-registration fee. Magkano po ba yan? Nasa inyo yan. Ang maganda, yung prinsipyo na laging gawin natin ay self-sustaining. Imbis na yung gastos ay baksak sa district nyo, yung kanya-kanyang gastos. So, bawat church ay sasagot sa kanilang coach. Ang kailangan lang sakupin ay yung coach's manual. So mamaya, i-distribute sa bawat facilitator isang kopya ng coach's manual. Hard copy. Hahawakan niyo yung hard copy, kayo mapapa-Xerox para ibigay yan ang materials nyo sa coach's training nyo. I-distribute nyo sa kanila, sila magbabayad. Pag ganun, break even. It's self-sustaining. And it can keep growing pag self-sustaining. So, magkano ang registration fee ninyo? It's up to you. So, i-determine niyo yung gastos nyo, sakupin niyo yung gastos, okay na. Kung gusto yung subsidized, nasa inyo yan, but it's not good for the long run. Kung gusto yung malaking tubo sa inyo, nasa inyo yan. Yan. So, yung manual, pwede i-Xerox nyo. I-set nyo yung registration fee and pre-registration. Mas maganda, mas mura ang pre-registration by a certain date. Tapos, after a certain date, magbabayad sila at the door, mas mahal pa. Para alam nyo ilan ang inasahan. Kung walang pre-registration, hindi nyo alam kung ilan ang inasahan, hindi nyo alam kung ilan ang isa-Xerox nyo. So, kailangan meron silang incentive para mag-pre-register. Para alam nyo ilan sila. Maghanda kayo ng ganong karaming coaches manuals. Okay, so yan ang gagawin. Number 1 is determine your registration fee and pre-registration fee. Then number 2 is contact the pastors. So kung nag-orientation na, yung mga pastor, umattend na sa BCP orientation, susunod, attend sila sa coaches training. So kayo, bilang facilitator, contact nyo sila. Sabihin nyo yung date, time, venue, etc. Para alam nila. Tapos makuha nyo, o yung secretary nyo, makuha ng pre-register, nakuha ng impormasyon, sino-sino ang nag-pre-register na. Then number 3 is, pwede makahabol. Kung sakali, nagkaroon kayo ng orientation at may isa o dalawang pastor, hindi siya naka-attend sa orientation. Pero, gustong-gusto nilang sumama sa church planting, gustong-gustong sumama sa coaches training. Magulo sa kanila kung hindi pa nag-orientation. So, ang pwedeng gawin ay yung video ng orientation, pwedeng pahiramin sa kanila. Manood sila sa video para makahabol.
Pag nakahabol na, pwede na sa coaches training. So dito sa Zion, halos lahat umattend sa BCP orientation. Kung may isa o dalawa, yan ang solution natin sa kanila. Okay, so ang kailangan ninyo materials, dito po, diretso na tayo sa materials. Kailangan secure the coach's manual. So ang gagawin natin ngayon, pause the video, i-distribute sa inyo one hard copy of the coach's manual. Pwede i-download nyo from the website of Philippine Challenge, pero mas maganda, ibigay sa inyo hard copy ngayon para bawat facilitator, iuuwi nyo doon sa inyong probinsya, kayong mapapa-Xerox para i-distribute sa bawat magiging coach sa inyong district. So please pause the video para kumuha kayo ng coach's manual. Okay, ang iba pang gagawin para maghanda for the coaches training is self-explanatory. Pwedeng gamitin nyo para maghanda at may pag-usapan ngayon. Diretso na tayo sa next preparation, page 17, Facilitators Preparation Checklist for Network Meeting Number 1. Pag-usapan natin ito dahil maraming pagkaiba sa meeting 1. Huwag kayong mag-alala, pagdating sa 2 to 13, hindi masyadong pag-usapan, mabilis lang. Pero dito, sa Network Meeting Number 1, napakahalaga ng unang preparation, number 1, is the Bayanihan Church planting and your church can multiply. Kailangan kuha kayo. So, bawat isang facilitator, kailangan kunin ninyo ngayon one copy of your church can multiply, one copy of Bayanihan Church Planting Manual for every coach and every team leader in your network. So, tigda dalawa, bawat church. So, kung meron kayong 10 churches in your network, kailangan ninyo 20 copies of your church can multiply, 20 copies of Bayanihan Church Planting. Yan ang iuuwi ninyo ngayon. Para pagdating sa inyong network, handang-handa na kayo. Kung hindi nyo kunin ngayon, kung kayo galing Mindanao, babalik kayo sa Manila o paano gagawin? O kung galing Palawan, mahirap makuha. So, nag-arrange na, nag-usap na kami sa inyong denomination, handa na, may plano na, dito para sa Zion may plano, dyan para sa inyo, pinag-usapan na, iba't ibang posibleng arrangement, pero may arrangement na. So, ang gagawin ngayon ay pause the video para kumuha. So, please pause the video para kumuha kayo ng tigda-dalawang kopya ng Your Church Can Multiply and Bayanihan Church Planting for every church in your network. Sige po. Kailangan ding ihanda ang ating kopya ng mga covenants. Sa meeting number 1, magkakaroon tayo ng covenant signing. At kailangan kopyahin o kailangan maghanda tayo ng 3 kopya per team leader, 3 kopya per coach. Yan ang pipirmahan nila sa ating meeting 1. Matatagpuan ang covenant sa ating Bayanihan Manual sa bahagi ng meeting 1. So, bago dumating yung network, kailangan tiyak na yan ay na-Xerox at ready for that time. Number 3, yung My Story. Sa bandang hapon ng meeting 1, magbabahagi na ng meron pong sa welcome portion, merong pagbabahagi ng storya ng buhay nila. At gagabayan po tayo patungkol dito. Ang nasa video ay My Story ni Dave White. Pwede rin yan ang gamitin nyo. Pero kung, dahil ang ating purpose sa bahagi na yan, ay magkakilala kayo sa network, makilala nyo yung facilitator at coach din, may bahagi din nila ang kanilang story sa kanilang mga team leaders, pwedeng gumawa kayo ng sa inyo. So it's either Manila paper or gawin nyo sa PowerPoint kung anong available sa inyo. So, ang titiyakin ay handa kayo sa bahagi na yan ng My Story. So, bahagi ito ng paghahanda sa meeting 1. Okay. So, ano naman po yung ating gagawin after the network meeting? So, una, follow-up text. Kinakailangan pagka-uwi pa lang ng ating mga delegates, meron silang mababasa sa kanilang cellphone. Kasi po, iba yung impact
pagka merong nag-encourage. Pwede nating isend sa kanila, diyan sa ating delegations, makikita natin sa page 18, nice to see you sa network meeting number 1. Naway maganda ang progress nyo sa imparting vision. God bless you. Yan. So, pwede kayong mag-invento pa rin ng ibang text. Yan. Kung magaling kayong maging judgment, yan, nasa sa inyo po yan. Yan. Basta creative lang. Pero, malakas ang impact pag merong follow-up text after the network meeting. So, interaction sa ating grupo na ating sinasamahan ay ito yung tanong sa ating pag-uusapan, what are some of the benefits of using this checklist? Ano po yung benepisyo o yung malaking tulong sa checklist na ating ginagamit? Please pause the video for 2 minutes. Ngayon naman po, titingnan natin ang preparation checklist for meetings 2 at mga susunod na meeting. Ito po ay nasa page 19 hanggang 22 ng ating manual. Hindi natin i-cover to in detail ngayon. So, ihanda na lang sa gagamitin nyo sa mga susunod na panahon in the future pag nagsimula ng inyong network. Tiyakin lang po na papasadahang lahat. Sa una, parang pare-pareho lang, pero marami pong unique items for each network meeting. So, mahalaga na papasadahan, titignan, at titiyakin na naihanda yan bago ang inyong network meeting. So, bibigyan ko lang po kayo ng ilang sandali para po i-scan. Okay? Let's scan from, ito po ay page 19 hanggang 22, ang preparation checklist for 2 hanggang 13. Please pause the video to scan the preparation checklist. Okay, ayun. Nasulyapan ng meeting 13, graduation. Napansin niyo po ba yun? Masarap mangarap ng graduation, yan. Pero nagkapasimula pa lang po tayo. Sabi po sa Proverbs 21 verse 5, the plans of the diligent leads to profit as surely as haste leads to poverty. The plans of the diligent leads to profit. So, siguro ito magandang paalala sa atin at pangako din ng Panginoon sa atin na sa paghahanda natin sa bawat network meeting at talagang magiging masipag at paghahanda ang mabuti, sabi po doon, it leads to profit. At ang bunga, ang pakinabang ay yung mga church planters may equip, mga churches may tatayo sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, pag magaling ang paghahanda at magkakaroon ng mga good facilitators, magkakaroon ng magandang bunga. Pero kung hindi maghahanda, sayang ang training. Kakainin lang kayo ng panahon, walang mangyayari. So, mahalaga ang mainam na paghahanda. Ang mga checklist na ito ay malaking tulong para matiyak na tayo ay handa sa network meeting. Handa na tayo, alam ko po na magiging malaking tulong ito. Amen po ba? Amen. Amen.